Um, well, uh, naiintindihan natin marami talagang mga hinaing kaugnay sa K-12. Tayo, tutol sa K-12. Ang pagtutol natin dito ay doon sa nilalaman at orientasyon, no, na pangunahing nagsisilbi para sa mainly yung labor export policy ng bansa, no. So, kung i-repeal, kailangan may malinaw na kapalit, no. So, sa mga proposal ngayon, hindi katanggap-tanggap yung i-repeal tas balik na tayo sa dati. May mga problema din naman yung dati. So, kailangan may malinaw na alternative. At ang sa amin ay may proposal tayo, no, na kailangan yung anumang curriculum na ipapalit dito or anumang bagong sistema ng basic education, kailangan maglingkod pangunahin sa mga trabahong malilikha sa ating national economy or local economy, hindi pang export. Kung are you willing to talk with the stakeholders including the private schools para ma-resolve itong issue ng K-12? Kasi yun nga, parang reklamo nga ng mga magulang, dagdag sa taon, dagdag gastos, pero yung mga proponents ng pro K-12, sinasabi nila na kailangan natin ito for globalization. Ang pangunahing concern natin, no, ay yung mga teachers, no, among others, no. Kung hindi pwedeng basta itigil ang programa ng walang guarantee sa job security, halimbawa ng mga teachers na nagtuturo sa senior high school. At the same time, kailangan kilalanin din natin yung concerns ng mga magulang at estudyante. Ibig sabihin nito, kahit mainly ang pinanggagalingan nito yung economic burden, 'di ba? Nahirapan sila. So, yan ang kailangang tugunan, no? Hindi sapat na walang sinisingil sa mga eskwelahan. Kailangan may suporta para sa iba pang mga expenses para makapagpaaral. Kasama dyan yung transportation, kasama dyan yung para sa baon, meaning meals sa mga eskwelahan. So, yan ay mga kasama sa mga dapat pag-usapan along with yung pagbabago sa content at orientation. Hindi lang globalization, yung labor export yun kung hindi national development ng ating ekonomiya. Katrabaho dito. K-12 program, bumalik sa dati pong sistema, pero kailangan natin pag-aralan, no? Kasi ang totoo, meron na pong aktual na mga infrastruktura, may aktual na mga pasilidad, merong aktual na mga programa na inilatag na kasama na mismo yung K-12 program. So, whether or not it is something that we have to do today, I think the most prudent thing to do would be pag-usapan ng lahat ng stakeholders, ng mga paaralan, ng gobyerno, ng Kongreso at Senado kung dapat bang bumalik to 10 years o dapat bang magpatuloy sa 12 years. Sir, regarding